Magandang araw mga kagala, maganda pa ngayon ang araw. Pero parang nakakalungkot isipin kasi baka mamayang gabi hindi na maging okay talaga yung panahon. Kaya naman kami ay naghahanda na ni Di. Ayun si Di, kukuha siya ng mga malalaking sanga ng mahogani para gawing pampabigat dito sa aming kusina. Kasi kahit itong bubong ng aming kusina ay mayroong lambat, mayroong net. Ay hindi naman tayo sigurado kung talagang baka mamaya babaklas siya o kung ano man. Kahapon yung kulungan namin ng manok ayun, nilagyan ko na rin kahapon ng lambat, tapos pinagtatalian ko na rin para paniguradong pampatibay. Saka yung aming bibi mga kagala. Kasi mga kagala, di ba nung nakaraan na ipakita ko sa inyo yung aming bibi na lumilimlim na. Hindi siya natuloy kasi nung bagyong Christine ay nabugok yung itlog niya at masyado siyang nababad sa malamig. Parang unsi yung pinalilimlima namin, binawasan na lang namin yun kaya naging unsi na lang. Hindi na natuloy kasi nabugok na nga lang siya. Pero ngayon natutuwa ako kasi may panibago siyang itlog. May 3 siya dito sa kanyang pugad. Ayan. Ang ginawa ko kahapon, binalot ko na lang ulit ng sako. Tapos lagyan ko ng lambat. Pero may plastic din yung mga kagala sa loob bago yung pawid. Para panigurado lang. Kasi baka mamaya maano na naman ng ulan. Ayan. Ayun, uy. Ay, ang galing. 5 na ulit mga kagalang itlog niya. Ayun. 2, 4. Ayan. 5 na nga ulit mga kagalang itlog niya. Sana makapisa tayo. Ang ginawa ko itong gulong ng motor. Binalutan ko ng ng payong. Yan, pinagtanggalan niya ng payong para kung may tumagos man na basa sa ilalim, iba-iba hindi siya ganung mababasa. Tapos nagtupi ako ng yero na medyo mataas, ayan, para nakaangat siya. Ayan, ganyan. Para kahit paano may pang-suporta man lang na posibleng maka-survive ang ating mga itlog ngayon sa susunod na paglimlim niya. Kagala, balik na tayo sa bahay para mag-asikaso tayo ng ating dapat na unahin. Tutulungan natin si Di sa pagtatali ng aming bubong. Bumisita na rin kami sa bahay kanina, binisita namin si Mama. Okay naman sila doon at doon mag-overnight yung aking 2 kapatid na lalaki na magkasunod sa bunso. Ayan, sila na muna doon ang bahala kay Mama. Nakakalungkot isipin kasi ang daming bagyo sunod-sunod. Pero sabi nga makakaya naman natin yan, wala namang hindi kayang lampasan. Kaya gagawa tayo ng paraan para mapaglabanan natin ang mga bawat pagsubok na darating ng mga bagyo. Dito na lang siya kumuha ng mga sanga ng mahogani para gawing pampabigat dun sa aming bubong para sigurado lang tayo. Pero maganda pa rin mga kagala ang panahon, hindi mo isiping baka may masamang darating mamaya. Pero sana nga Lord, matunaw na lang, sana lang. Yan, lakas sumangit. Hala ka. Tanga ko di umakyat. Ang galing boy ng teknik mo. So, dapat pa sasangitin ba? Ito, sa isa. Oy, masyado mataas ang hagis mo. Dapat pala dito ka pumusto. Ako na maakyat. Kaya mo? Hoy, nag-aakit ako lagi nung bata pa ako. Ako nga ang taga-akyat ni Papa sa bukuhan. Wait lang. Hilahin mo daw pala may, parang ito matatanggal. Pambagsakan ka. Hindi, nakasabi talaga siya eh. Oh. Idadaan na lang sa tawa. Idadaan na lang sa kanta. Ito walang mangga. Ay, walang mangga, walang langgam. Nice. Yeah. Wait lang. Uy, pusa! Hoy, Sani! 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 Halika dito, bilis! Sani! Batuhin mo na. Ano ba naman may ginagawa kami? Pinuha pa, hindi na lang binato kung bumagsak pa yan. Ang kulit mo talaga. Diyan ka lang. Diyan ka na rin ako. Sani, huwag ka makulit. Ang bigat di. Yeah. Oh. Nasaan ba talaba? Bagsak din yan. Si Caesar. Gumaya. Okay na ba eh?
Hindi ko makakagala makaya ang tigas. Saka nakasangit doon sa palapa oh. Nahirapan akong hilahin. Sindi na lang. Tira pa makakagala chinilas ko. Isa lang yan, di kukunin natin. Okay. Okay na daw yan makakagala, isang yan. Mahaba na rin yan, saka malaki na siya. Hindi po yung talasan at gawa ng hangin. Kaya nga, wala tayong panangga sa hangin. Nakakatulong na rin yan sa atin para paniguradong makadagdag tibay ng ating bubong. Tali yung pagtali namin ng kahoy na yun, pababalagbag, pahaba papunta doon. Yan, ganun. Para makadagdag lang panigurado ng pampatibay ng ating bubog mamaya. Kasi makakagala talagang super napakahangin dito sa amin. Open lang yan na ganyan, tapos galing sa dagat yung hangin dito. Kaya talagang malakas yung dating ng pagsalubong niya papunta dito. Tali mo dyan sa haligi sa paa. Sa ilalim, oh, sa paa, sa ilalim. Yan, sa kabilang side talaga namin makakagala pinagtitibay kasi ang hangin yan ay manggagaling doon. Open lang kasi yung hangin sa side na yan. Kaya talagang malakas dito yung hangin kapag ganyan taghangin talaga. Kaya yan talagang sinisigurado namin kahit paano ay may pagtibayan namin. Yan, tapos na kami makakagala maglagay ng dagdag pampatibay dito sa ating bahay. Para panigurado lang naman, maigi na yung parating handa. Ay yung taling pinaglalagay namin ni Di, lampasan yan papunta doon sa kabila, itinali namin sa bawat haligi din ng aming bahay. Bale yan yung ginawa namin sa aming kabahayan. Tapos, ito yung kusina namin. Hindi siya ganong umabot yung aming
kahoy na inilagay dyan. Pero okay lang yan kasi ang hangin naman kasi minsan nanggagaling dito, hindi naman ganun kalakas kung meron man. Talaga mas madalas malakas galing dun sa kabila. Kaya okay lang yan kung hindi man lahat nabalutan kasi may tali naman ang bawat bubong na yung papasok pa loob. Tapos dito naman sa ating kabilang bahagi ng ating kusina, dahil nga dito mas malakas nang gagaling yung ating hangin. Kaya mas isinecured na lang ni Dina dito na lang ilagay yung mas mahabang kahoy na sakop lahat yung bubong ng ating kusina para talagang mabigat siya. At talagang may nakadaga ng buo ang ating bubong ng ating kusina. Ayan yung itsura niya. Ito naman yung ating CR, yung ating pansamantagal na CR. Dinagan din namin din ng ganyang malaking kawayan, bagas na kawayan. Itinali niya doon sa bato kasi wala naman kaming ibang pwedeng pagtalian kundi kubuha lang kami ng malaking bato para dyan siya ibinitin. Ganun na rin dito yung kabilang dulo niya. Itinali din ni dyan sa bato. Yung hagda namin talagang hindi na namin tatanggalin dyan kasi dagdag pa bigat din yan mga kagala. Okay mga kagala, tapos na kami. Ayun ang pangkalahatang nagawa namin. Manatiling tayo nakaantabay sa ating balita at maratiling ligtas at laging manalangin may pagsubok o wala. Ingat kayo palagi mga kagala. Ingat tayong lahat mga kagala. Bye bye.